Magandang araw, Pilipinas, sa lahat ng ka-coffee natin na nakikinig po sa nasaan man po kayong panig ng daigdig ngayon. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Actually, masaklap na balita ito sa mga DDS. Actually, hindi sila nagtutugma eh. Yung sinasabi nito ni Roque at ng ilang mga DDS, hindi nagtutugma doon sa sinasabi ng unofficially tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Pero binigyan sila ng binigyan sila ng authority na magsalita, yung broadcaster po ng Net25. Magkaiba sila ng sinasabi. Actually, natatawa nga tayo kasi pilit na pinapalabas nito mga DDS na itong peaceful rally, itong rally for peace ng Iglesia ni Cristo against the administration. Yan yung pilit nilang pinapalabas eh. Yan yung pilit nilang binibigyan ng interpretasyon na kontra ito kay PBBM at pabor ito kay Sara Duterte. Pero nilinaw naman ng Iglesia ni Cristo, actually nagkaroon din ng confusion sa simula, no? Yung expectation din, yung interpretation din, pabor kay Sara, no? Pero ito po, nilinaw po ng Iglesia ni Cristo, actually pabor ito kay PBBM dahil sinusuportahan nila yung kagustuhan ng ating presidente. Ang problema, marami nasaktan. No, tingnan mo ito ka-coffee, itong photo na ito na nagsi-circulate online. Mga DDS, wag makisaw-saw sa INC rally kung ikaw ay magulo. Ka-coffee, napakinggan ko ito eh. Itong sinabi ng anchor na ito eh. Kung ang ipapanawagan ninyo ay ang pagbagsak ng gobyerno, yung mga sisigaw ng Marcos Bangag, yung ibagsak ang gobyerno, aba hindi kayo dapat nandiyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayan ha, yung mga DDS na magugulo, aba hindi kayo welcome. Mga DDS kick out sa INC rally. Yung magugulo ha, siguro yung iba pwede naman, basta wag magugulo. Yung mga magugulo, aba hindi nyo rally yan, di ba? Ang sabi pa nga ng anchor, mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Not directly saying yung mga DDS, pero yung mga magugulo. Kung sino po yung mga magugulo, alam nyo naman ka-coffee yung nangyari dyan, yung mga nag-rally dyan sa EDSA. Di ba? Nang gulo lang. Pag magugulo kayo, bawal kayo dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Yung mga nag-rally sa Maisog. Sino ba yung mga nag-rally dyan sa Maisog? Mga DDS din yan. Magugulo kayo, wag kayong pumunta dyan. Mag-schedule kayo ng sarili nyong rally tulad ng sinasabi ng mga actually unofficially spokesperson pero may authority na magsalita for the Iglesia ni Cristo. Ayan ha. Warning po yan sa inyo. Itong sinasabi ni Sir, aba hindi tumutugma doon sa mga pinagsasasabi ni Harry Roque. At alam nyo ba, bukan nagpapanik ka-coffee itong grupo nila Roque at magkakaroon sila ng biglaang meeting. Wow, malakihang meeting yan ka-coffee. Isang mahalagang pagpupulong. Ito, pinost nila yan. Pero medyo hindi maganda yung, yung art card. No? Magkakaroon sila ng isang mahalagang pagpupulong. Ano yan? In preparation ba yan sa January 13? Kailan ba schedule nito? January 11, yung kanilang mahalagang pulong. Ano kaya pag-uusapan yan? Pero mamaya tayo mag-proceed yan. Dito muna tayo ka-coffee sa sinasabi ni Roque. Kasi iba yung sinasabi ni, ni Roque eh. Nakubalita ko dun sa isa kong kliyente na may bus company. 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So talagang ang inaasahan daw ng mga organizers sa 13, hindi bababa sa 2 million. Baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa buong mundo. Tingnan natin kung mabibreak na. Oh, daming tao dyan ka-coffee. Kinumpute ko, kung 500 buses po yan, may calculator tayo. Kung 500 buses yan, magkano ba renta sa isang bus? Sige, let's assume, no? 25,000 o 30,000? Sige, 25,000 na conservative ka-coffee. Sa isang location lang daw yan ha. So 500 times 25,000. Sa bus pa lang ka-coffee, 12.5 million na agad yung gagastosin dito. Kung sino man po yung nagpondo, kung Iglesia ni Cristo, and I suppose that is Iglesia ni Cristo, no? Who will fund itong rally na yan. 12.5 million pesos ka-coffee ha. Bus pa lang yan ha. Bus pa lang yan. Isang lugar pa lang yan, napakaraming lugar na paggaganapan nila. Anyway, itong sinasabi ni Roque, balik tayo dito ka-coffee, siya nagkwento, may kakilala daw po siya na nagpaparenta ng bus, kaibigan niya raw, yan sinabi, 500 for one location. Natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung matuloy nga yan ang mensahe, ayaw namin sa impeachment ni VP Sara. Dahil siya nga... Op. Hindi na ganyan yung narrative ng Iglesia ni Cristo. Yung sinasabi ni Harry Roque na yung main purpose ng rally na yan ay ayaw namin sa impeachment ni VP Sara. Actually, malilito rin kayo. Kasi ang paglilinaw ngayon, ang narrative ngayon ng Iglesia ni Cristo, gusto namin ng kapayapaan. Ayaw namin ng gulo. Hindi na noon, ang narrative kasi noon, ayaw namin ng impeachment.
Pero ang sinabi naman ng anchor ng Net25, suportado namin yung statement ni PBBM. Medyo magugulo kayo ka-coffee, medyo malilito kasi kayo kasi sa interpretasyon, parang similar lang yan ka-coffee, no? Pero siguro may difference. Yan yung ina-highlight ngayon ng Iglesia ni Cristo online, no? Marami silang mga clarification na yan po yung pinaka-purpose ng kanilang pagkilos, no? Suportado nila si PBBM at ayaw nila ng gulo, kaya peaceful rally po yan. Pinakamalaking mandato ang nakuha galing sa taong bayan, 32 million. A first in Philippine history. At siya pa ang tatanggalin. At syempre, ang panawagan pa rin is, gusto natin ay kapayapaan, ayaw natin ng gulo, ayaw natin... Gusto daw kapayapaan, ayaw natin ng gulo. Wait. Sino ba una ng gulo? Nananahimik si PBBM, di ba? Nananahimik si FL. Anong ginawa ninyo? Maisog rally. Anong ginawa ninyo? Anong ginawa ni Digong? Nagsisigaw, Marcos Bangag, ang presidente adik. Ayaw nyo ba ng gulo niyan? Gumawa kayo ng fake video. Pinalabas ninyo sa iba't ibang bansa. Pinanindigan ninyo na si PBBM yung gumagamit ng coke. Ayaw nyo ng gulo yan? Ano yung ginagawa ninyo? Gusto nyo ng kapayapaan tapos yan ang ginagawa ninyo? Aba, hindi yan yung gusto ng Iglesia ni Cristo. Harry Roque, ano tong sinasabi mo? Ayaw nyo ng gulo. Anong ginawa nyo? Nang gulo na kayo, di ba? Kayo ang unang nagsimula nitong gulo na yan. Nag-react lang ang mga supporters ni PBBM. Si PBBM nga, minsan lang magsalita eh. Mga supporters ang nagre-react. Tapos sasabihin nyo ngayon, ayaw nyo ng gulo. Aba, tingnan ninyo yung sinasabi ninyo. Tumingin kayo sa salamin. Ayaw nyo ng gulo, ha? Mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo. Wait lang, balik natin. Wow, binabaliktad po ngayon, ha? Gusto natin ay kapayapaan, ayaw natin ng gulo, ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. Oh, sino yung gahaman na yon? Sino yung mga gahaman na yon sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating bayan? Oh, tignan nyo yung sarili nyo, baka nakaturo, oh, nakaganyan kayo, oh, pero yung tatlong daliri, oh, sa'yo nakaturo, oh, ganyan ka ng ganyan, oh, yung tatlo, nasa sa'yo pa yan, sa'yo nakaturo. Sino ngayon ang gahaman? Sino ngayon ang magulo? Diba? Tingnan nyo yung sarili nyo, i-assess ninyo yung sarili nyo. Napakabait ni PBBM kay Inday Sara Duterte. Binigay ang lahat, yung suporta binigay, kulang sa pondo, binigyan ng pondo. Winaldas yung pera, napakabait ng presidente. Kaso, in-underestimate ninyo eh. Sabi nyo, weak eh. Akala nyo kasi mapapatalsik nyo kasi excited kayo makapwesto. Siguro iniisip nila, mabilis natin matatanggal yan, utu-utu yan eh. Mabait yan eh. Sige na, birahin na natin. Kasi weak yan eh. Aalis yan sa pwesto niya. Magre-resign yan. At kapag nag-resign si Marcos, si Sara na ang uupo sa pagka-presidente. Yan ang naging isip ninyo. In-underestimate ninyo yung presidente. Sobrang bait sa inyo. Anong ginawa nyo? Nagmaisog-maisog rally kayo. Diba? Kayo yung nagsimula niyan. Hindi yan yung kagustuhan ng Iglesia ni Cristo. Nasasabihin na ayaw namin ng gulo, pero kayo mismo yung magulo. Yan sapul kayo dyan, Harry Roque. Huwag yun ang idamay ang INC. Dahil di yan ang gusto ng INC. Sige, pakinggan natin ka, Coffee. Yung sinasabi ng anchor ng Net25. Ito na po. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. December, ka-Coffee, ito yung statement tong December 4 kasi nagkaroon ng confusion, di ba? Even yung media, nagkaroon ng misinterpretation. Sabi ng INC, mali yung interpretasyon. Pero kasi ang basa ng marami, favorable. Indirectly, favorable yan kay Inday Sara Duterte. Ito po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor
na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan. Narinig nyo? Mga DDS na magugulo. Ayaw namin sa anumang uri ng kaguluhan. Sino ang magulo? Kayo ang magulo. Ayaw sa inyo. Ayaw nila ng kahit na anumang uri ng kaguluhan. So yung ginawa ninyo sa maisog na gusto ninyong patalsikin si PBBM, yung mga rally ninyo na magugulo, ayaw daw ng INC. O nagkamali kayo ng assumption na pabor sa inyo ang INC. Nag-assume kayo at ang sinasabi nyo may malaking grupo na, naka-jackpot sila Sabi ng mga DDS, jackpot tayo, andyan yung INC, susuportahan tayo kay Inday Sara Duterte. Yan ang sinasabi ng art card kanina, pahiya kayo ng konti. Ayaw nila ng kahit na anumang gulo. Kung kayo yung magugulo, indirectly saying, ayaw namin sa inyo. Anyari? Siguro may realizations itong mga to. Nag-post sila, kanina lang ka-coffee, magkakaroon daw sila ng mahalagang pagpupulong. Ito, pinost ni Roque. Alam niyo naman si Roque ngayon, siya ang aktibong spokesperson officially spokesperson ng mga DDS at sa kanya po nanggagaling itong mga statement nila. So ito po, pinost ni Roque. Yan kung makikita ninyo, may agila. Alam niyo naman, pag sinabing agila, si Sara yan. Yun nga lang, napakaraming font, iba't ibang klase ng font, at iba't ibang kulay at na hindi mo na masyadong mabasa. Anyway, sige, tingnan natin kung ano yung nilalaman nitong art card nila. Mukhang ito pressured itong mga to sa tila nag-change na narrative ng mangyayari sa January 13 kasi akala nila sa kanila yung January 13 biglang sila sa kanila nag-boomer sa kanila sila ang naging dihado dyan sa rally ng January 13. So magkakaroon daw po sila ng isang mahalagang pagpupulong with exclamation mark. Bakit? Anong gagawin ninyo? Mahalagang pagpupulong. Nagpatawag ito Sinong organizer nito? Wala nakalagay. Pero si Roque nag-post. So let's assume na grupo nila po yung organizer dito. Nag-organize sila ng isang mahalagang pagpupulong. Sabi niya, imbitado ka, sumali ka, papakinggan ka. Wow! Totoo ba tong pulong? O baka kampanya? Kampanya mangyayari yan. Kaya imbitado ka. Ayan, nag-i-invite daw. Mga DDS, invited kayo. Sumali ka, exclamation mark, inuutusan ka, sumali ka sa pagpupulong. Pakikinggan ka, biglang bumaita, pakikinggan ka. Talaga ba? Forum yan. Baka maging kampanya yan. Sa tingin ko, kampanya yan. Naghahanap lang yan ng audience. Siyempre, pag may senatorial candidate na magsasalita dyan, medyo marami-raming audience ang kinakailangan yan. So, gagamitin na naman kayo. Gagamitin lang kayo sa politika yan. Imbitado ka, nag-i-invite ng mga gustong sumali, Sumali ka, papakinggan ka. Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Wow. Topic, An online forum. Online forum pala yan. Ito po yung kanilang topic. Naging mabuti ba ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Hindi! Tatanong niyo pa ba yan? Dahil ang sagot niyo dyan lagi ay hindi. Kahit mabuti, ang sagot niyo dyan ay hindi. Kasi kapag sinabing oo, pabor yan kay PBBM. Galit kayo sa gobyerno Galit kayo kay PBBM. Kahit napakaraming accomplishment, lahat yan sa inyo, wala. Lahat yan sa inyo, pangit. So, huwag nyo lang itanong. Bakit itatanong nyo ba? Naging mabuti ba ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Alam nyo na ang sagot. Hindi. Yun ang sagot ninyo. Ba't itatanong nyo pa? Kailan to? January 11. So, Sabado yan ka-coffee. Baka paghahanda nila yan sa January 13. Sabado, ganap na alas 9 po ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi. 2 hours po yung event nila. Philippine time po yan. Link will be provided soon. Ayan daw. Gagawin na kayong audience niyan. Ikalat natin ito at sama-sama tayo sa iisang layunin para sa mahal nating Pilipinas. Wow! May mahalagang pagpupulong. Basahin nga natin mga comment ng netizen. Sabi ng netizen, gulo lang ang hangad nyo, mga DDS. Sabi pa ng isa, sige, lumantad ka para kulong ka na. Correct, magpakita ka dyan Walang pinagkaiba sa galawang Pinklawan. Remember, the shadow cabinet ng mga na-flash sa Inidoro after 2022 elections. Ganito din ang hanggang sa yabang ka lang, Roque. Inaantay ka ng Quadcom
dun ka pumunta. Panay ka, oy, wag natin basahin yan, medyo gender issue. Puro basher, dahil basher na Roque. Kasi naman di man kasi tama yung ginagawa ninyo Diba? Sobra-sobra na binigay sa inyo, pero anong ginanti ninyo? Yan, kinakarma kayo ngayon. Siya, sige ka-coffee. Tingnan natin, monitor tayo kung ano mangyayari sa January 13. Tutok kayo dito ka-coffee at as much as possible, gawa tayo, explain natin yan at mas maraming content para updated kayo sa mga nangyayari po sa Pilipinas bago po, lalo na mag-election ka-coffee, medyo marami-rami mga usapin, mas marami-rami mga discussions, political events ang ating pag-uusapan. Kaya make sure, kayo po ay naka-like at naka-follow sa ating Facebook page. Like and follow nandiyan sa taas, libre po yan. Sa YouTube, marami po nakasubscribe na. Yung iba hindi pa po nakasubscribe, click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo din po i-updated sa ating mga bagong upload. Siya, kayo magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. See you in my next video. Bye-bye.